Sa pag-iisip na ito, nagpatuloy si Lian sa pasulong at palihim na nagdalamhati na ang digmaang ito ay kasisimula pa lamang. Matapos iligtas ang lahat ng nakaligtas, si Lian at 10 iba pa ay umalis sa larangan ng digmaan at nagtungo sa isang kalapit na nayon. Sa wakas, nakahanap sila ng bahay at kumatok sa pinto. Isang mukha ang sumilip mula sa kahoy na pinto. Isang lalaking nasa edad 40, na may pag-aalalang ekspresyon. Humakbang si Sang Junji at sinabi sa Korean na sila ay mga tropang Ming na dumating upang labanan ang mga Hapones. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, nagmamadaling isinara ng lalaki ang pinto, tumatanggi sa nanginginig na boses. Nang tuluyan ng magsara ang pinto, inabot ni Lian, hinawakan ang frame ng pinto, at itinulak siya papasok. Hawak ng matanda ang kutsilyo sa kusina at tumingin kay Lian, nanginginig. Hindi na ng ahas na pigilan at pinapasok ang lahat, mariing pinandilatan siya ni Dang Tianxiang, dahilan para matakot ang matanda at lumuhad sa lupa. Nahulog ang kutsilyo sa kusina sa harapan niya, nakasiksik din sa isang sulok ng silid ang kanyang asawa at mga anak, nanginginig sa takot. Malamig na sinabi ni Lian kay Sang Zongji, sabihin sa kanila na kami ay mga opisyal at sundalo, hindi Hapon. Ang aming mga kapatid ay nasugatan, at humiram lamang kami ng mainit na tubig. Hindi kami papatay ng sinuman. Habang nagpapaliwanag si Sang Zangji, tinanong ni Lian ang lahat kung mayroon silang anumang pilak sa oras na ito. Humakbang pasulong ang lalaking may dalang ban at naglabas ng silver longevity lock. Ang kanyang pangalan ay Wang Xiang, at mayroon siyang mga kasanayan sa reconnaissance. Kinuha ni Lian ang kandado at inihagis sa matanda, pagkatapos ay sinabihan si Deng Tianxiang na pumunta at maghanap ng mga kagamitan sa pagkain. Kung mayroon mang pilak, kumuha din. Ang lock ni Wang Xiang ay katumbas din ng lock. Hindi ko kayang mawalan ng pera. Sa pagtingin sa grupo ng mga taong nasugatan, naisip ni Lian sa kanyang sarili na mahirap makatakas sa pagkubkob. Biglang bumulong ang sundalong nagbabantay sa pinto, "Panginoon ko, may mga tulisang Hapones." Inutusan ni Lian si Wang Xiang na tulungan ang mga malubhang nasugatan sa likod ng bahay ng mabilis. Ang iba sa inyo ay bumaba sa cellar. Maghahanap kami ni Tianxiang ng damit na papalitan namin. Agad kumilos ang lahat. Ilang sandali pa, 5 tao na lang ang natira sa bahay. Ang matanda, ang kanyang asawa, sina Sang Zangji, Deng Tianxiang, at Lian. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang tunog ng bastos na tawa, at pagkatapos ay 2 lalaki ang pumasok, magkasunod, ay activate ang Crimson Flash. Nagulat si Lian nang makitang ordinaryo ang 2 bandidong Hapon. Ngunit ang 2 ito ay may antas ng kasanayan na 70. Ang may peklat ng kutsilyo sa kanyang ilong, ang kanyang kamay ay ikinumpas, at si Sang Jiangji ay lumapit sa kanya sa takot. Maingat na binalaan siya ni Dang Tianxiang na pinakamabuting huwag magsalita ng walang kaparerikan. Ngumiti ng malapad si Sang Junji at nakipag-usap sa gangster sa Japanese. Tinanong niya, "Bakit napakaraming tao sa bahay mo? May bisita ka ba?" Malinaw na kaina-hinala ang magnanakaw. Hinablot niya ang pagkain sa mesa at kinain ito na parang gutom, at pagkatapos ay lumapit kay Lian, mabangis na nagtanong, "Oy, nagsasalita ka ba ng Hapon?" Nang makitang tahimik si Lian, galit na hinawakan siya ng tulisan sa kwelyo at nagmura, "Bingi ka ba?" Pagkatapos ay nakita niya ang maliit na batang babae na nakasiksik sa kama at dinilaan ang kanyang mga labi. Nang makitang delikado ang sitwasyon, mabilis na tumayo si Sang Junji sa harap ng magnanakaw at nakangiting sinabi, "Alam ko kung saan may pagkain." Agad na nagalit ang tulisan at inilagay ang itim na talam ng kanyang kutsilyo sa leeg ni Sang Junji.
Malinaw na dinaig siya ng pagnanasa at iniisip lamang ang tungkol sa panghahalay. Sisalakay na sana si Dang Tian siyang nang hawakan ni Lian ang kanyang balikat at mahinang sinabi, hindi mo siya anak. Bakit ka nag-aalala? O sa tingin mo ba ay madaling makatakas sa kamatayan? Gusto mong maging isang bayani? Habang nag-uusap ang dalawa, sinimulan ng dalawang magnanakaw ang pangmomolestya sa dalaga. Sinubukan silang pigilan ng matanda, ngunit sinipa siya sa lupa. Umalangaw-ngaw sa tahimik na gabi ang mga sigaw ng dalaga at ang tunog ng punit na tela. Lumuhad ang matanda at umiyak. Sa sandaling ito, isang ingay ang nagmula sa kusina, at ang asawa ay nagmamadaling lumabas na may hawak na kutsilyo sa kusina. Hindi na nakapagpigil pa si Sang Jiangji at nagmura bago sinisingil ang nasa ibabaw ng babae. Ang ibang magnanakaw ay tumingin ng may paghamak at inihagis ang kanyang itim na kutsilyo sa leeg ni Sang Jiangji. Ngunit ang kanyang kamay ay pinigilan ng kung sino. Binunot ni Lian ang kanyang espada, at ang talam ay dumausdad sa leeg ng magnanakaw na parang batis. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin habang ang isang taong gagahasa sa babae ay gulat nang bumagsak ang kanyang kasama, at biglang namagitan si Lian upang iligtas si Sang Jiangji. Binawi ni Lian ang kanyang espada, at bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Bingi ka ba? Ngayon lang, napatay ni Lian ang isa pang tulisan sa isang hapaz, at ang natitira ay nataranta at inabot ang kanyang baril. Ngunit ang kanyang palso ay hinawakan ni Deng Tianxiang. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang tunog ng sagupaan ng mga espada, at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, si Sang Jiangji ay labis na natakot sa nakitang dugo kaya ang kanyang kaluluwa ay lumipad palabas sa kanyang katawan sa isang kisap mata. Ang kanyang ulo ay binasag ni Lian sa mesa. Hindi na siya nakatiis at nagmura ng malakas. Sinipal ni Lian si Sang Jiangji at sinabing, ang buhay ng mga tao ng dakilang Ming ay mas mahalaga kaysa sa mga Koreano. Ngunit nais kong itanong sa iyo, ang ating buhay ba ay hindi buhay ng tao? Sabay turo ni Lian sa matanda, nakipaglaban kami upang protektahan ang iyong bansa, hindi kami pinapasok ng mga mangmang, hindi ko sila sinisisi, ngunit ang bastard na ito ay naglakas loob na bumunot ng kutsilyo sa mga sundalo ni Ming. Bakit ang alam lang niya ay yumoko at humingi ng awa? Nang salakayin ng mga bandidong Hapones ang kanyang bahay at halayin ang kanyang anak, hinawakan ni Lian sa kwelyo si Sang Jiangji at tiningnan siya ng malamig. Gusto kong malaman kung bakit. Hindi siya nang ahas na bumunot ng kutsilyo sa mga Hapon ngunit marunong lamang humingi ng awa. Dahil doon, hinampas niya si Sang Jiangji sa lupa. Kung gusto mong pahalagahan ng iba ang buhay mo, kailangan mo munang patunayan ang halaga nito. Sa sandaling ito, iniulat ni Dang Tianxiang na itinapon niya ang mga bangkay sa butas ng yelo at kinumpirma na hindi sila sinusundan. Nagpa siya si Lian na umalis kaagad. Inihagis niya ang baril ng magnanakaw kay Wang Xiang at ibinigay ang kutsilyo ng Hapon kay Deng Tianxiang. Tumanggi si Dang Tianxiang, at sinabing kahit na magaling ang Japanese knife, mas gusto niya ang mas pamilyar na Ming knife. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw. Nakatikip ang mukha ng nagsasalita, at bulag ang kaliwang mata, na natatakpan ng pulang tela. Sinabi niya na nang sumunod siya kay General Shi, nagpractice siya gamit ang mga kutsilyo ng Hapon. Ang kanyang pangalan ay Dao Shu. Naisip ni Lian ang butas sa tiyan ni Lao Dao mula sa sugat ng sibat at hindi niya maiwasang mag-alala. Ngunit matapos itong kumpirmahin ni Lao Dao, hindi nagdalawang isip si Lian at inihagis ang kutsilyo. Sinalo ito ni Lao Dao, inilabas ang kutsilyo, at bahagyang nagulat. Lord, hindi naman mababa ang ranggo ng lalaking iyon. Ang magandang kutsilyong tulad nito ay makukuha lamang ng mga may mataas na ranggo.
Marami ka rin bang alam tungkol sa mga pirata ng Hapon? Ang biro ni Wang Xiang ay ikinagalit ni Lao Dao. Noong nag-iisa akong lumaban sa kanila, may suot pa kaming pantalon na butas ang puwitan. Sa anumang kaso, ang aking talento ay hindi kasing husay ng matalas na martial arts ng general. Tiningnan niya ang mga taong nailigtas niya at inisip ang tungkol sa 3,000 tropa na pinamumunuan ni Zadasho, na may mga elite na sundalo ng Zinlao East at ang mga banal na sundalo ng pamilya Cheng. Kahit na mali ang intelihensya at sila ay naging sobrang kumpiyansa at umakbay na halos ganap na maalis, ang hukbo ng Ming na sinanay ko sa loob ng 100 taon ng digmaan ay hindi simple isipin ang mga sikat na general mula sa panahon ng Warring States tulad ng Heihachi, Honda, Tadakatsu, at ang Japanese na si Zhang Fei. Malamig na ngumiti si Lian, malinaw na gustong subukan ang sarili niyang lakas. Tinanong ni Lian si Sang Xingji kung saan ang daan upang maiwasan ang kaaway, at tumungo sa Yellow River. Si Sang Xingji ay gumuhit ng mapa sa sahig na may tubig at ipinaliwanag ang ruta. Umiling si Lian, tumutol sa mahaba ngunit ligtas na rutang ito dahil masyadong mahaba. Mas mainam na dumiretso sa kabundukan ng Ni, na makakatipid ng enerhiya. Kahit na natuklasan nila ang masungit na lupain ay maaari ding gamitin upang labanan ang mga kabalyero, at magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Nang makita si Lian na tinatalakay ang pagtawid sa mga bundok ng Ni, ang batang babae na nagdala ng mainit na tubig ay bumulong kay Sang Zhangji. Nang makitang nagiging pangit ang ekspresyon ni Sang Jungji, tinanong siya ni Lian kung ano ang sinabi ng babae. Sumagot si Sang Jiangji na sinabi ng babae na may mga multo kay Kishan at hindi sila dapat pumunta. Sa hindi inaasahan, nang marinig ni Lian ang tungkol sa mga multo, lalo siyang natuwa. Pagsapit ng gabi sa paanan ng nagyayelong bundok, ang puting lalaki ay tumingin sa mga bangkay na nakita na naguguluhan ang kanyang mukha. Ito ang pangatlo at pang-apat na tao na namatay matapos mawala ang koponan. Paano ko ito isusumbong kay Kuroda? Ang mga bangkay ay lumutang sa nagyayelong ilog, marahil ay dulot ng mga Koreanong gorilya. Dapat ba natin itong ituloy? Kakaibang tawa ng lalaki habang nakatingin sa makinis na hiwa, anong mabilis na kasanayan sa kutsilyo. Paano kawili-wili? Pagkatapos ay tumalon siya sa kanyang kabayo at inutusan ang kanyang 4 na gwardya na sundan siya, at susundan natin sila para makita. Sa sandaling ito, nakarating na si Lian sa kabundukan ng tuhod, at natatakpan ng nyebe ang mga itim na bato. Ang mga higanteng yapek ay malalim. Nakatatak sa nyebe, at sila'y lumulutang habang naglalakad. Habang bumabagsak ang nyebe, unti-unting namatay ang apoy, at lumitaw ang isang nabakuran na nayon. Naghinala si Lian. Wala siyang nakitang anumang mga nayon sa daan at hindi man lang nakakita ng anumang mga kalaban na nagsisindi ng apoy upang magpainit sa kalagitnaan ng bundok, ngunit isang bahay ang biglang lumitaw. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pinangunahan ni Lian ang lahat sa looban dahil ang lahat ay nagugutom at giniginaw. Pumunta si Sang Jiangji para kumatok sa pinto at humingi ng matutuluyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang magandang mukha ang lumabas. Ang kagandahan ay may mahabang buhok na nakatali sa isang nakapusod. Ang balat ay puti na nyebe, matengkad na mga mata at mapuputing ngipin, at isang payat at kaakit-akit na figure sa isang manipis na damit. Yumuko si Sang Jungji at may sinabi sa kanya. Nagtaka ang mga sundalo nang makita nila ang kagandahang lumitaw sa gitna ng kawalan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Dong Zongji at sinabing pinayagan sila ng dalaga na magpalipas ng gabi dahil mag-isa itong nakatira doon, bagamat naghihinala. Pinangunahan pa rin ni Lian ang lahat sa loob. Ang lakas ng apoy ay nagpainit sa lahat. Sa kalan, isang kalderong bakal ay may pagkain na kumukulo. Malamig na ngumiti si Lian. Napakalaking palayok. Hindi mo dapat tapusin ang lahat.
Nahihiyang ngumiti ang dalaga at sumandok ng isang mangkok ng mainit na sopas para kay Lian, ang kanyang payat at kaakit-akit na figure, bahagyang kitang-kita ang kanyang mga hita habang nakayuko. Nang makita ang dilag na papalapit, tumawa ng malakas si Lian, inilagay ang kanyang braso sa kanyang baywang, natapon ang sopas sa lupa, at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Aking ginang, bakit ka nag-iisa sa bahay na ito sa gitna ng kabundukan na ito ng napakatagal? Galing kami sa malayo. Bago siya matapos magsalita, isang malakas na sampal ang narinig, at 5 matengkad na pulang tatak ng kamay ang lumitaw sa mukha ni Lian. Dumiretso ang dalaga sa kwarto at nilock ang pinto. Pagkaalis niya, mahinahong inutusan ni Lian ang lahat na magpalitan sa pagbabantay at umalis kinabukasan, umaasang makaalis sa kabundukan na ito bago magdilim. Nang ang lahat ay nagpapahinga na sa kanilang bantay at iinom na sana ng sopas para magpainit, kumuha si Lian ng tinapay at hinati ito sa lahat. Kainin mo ta. Ang sopas ay hindi kilalang pinanggalingan, kaya mas mahusay na mag-ingat. Nilaybot ng mga mata ni Lian ang mga sundalong ngumunguya ng tinapay. Ang tiwala nila sa kanya ay nagpabigat kay Lian. Bagamat hindi ito kasing delikado ng arena ng buhay at kamatayan, hindi siya nang ahas na maging pabaya kahit sandali. Nakaligtas siya sa arena salamat sa kanyang mga kakayahan, ngunit upang makatakas mula rito at mabuhay sa larangan ng digmaan, kailangan niya ng higit pa rito. Nang makita ang apoy, nagboluntaryo si Dao Shu na pumunta at maghanap ng malinis na yelo at nyebe at ibalik ito sa kumukulong tubig upang ang lahat ay may tubig na maiinom. Sa daan, tumayo ang magsasaka, gustong pumunta sa halip na si Lao Dao. Ngunit tinutulan siya ni Lao Dao at nakipagtalo. Si Lian, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsabi sa kanya na bumalik bago magdilim. Matapos matanggap ang utos, aalis na sana si Lao Dao nang tumakbo si Wang Xiang at inabutan siya ng baril para barilin ang mga mababangas na hayop para sa pagkain, dala ni Lao Dao ang baril at lumabas sa nyebe at hangin. Habang tinatamasa ng lahat ang mapayapang kapaligiran, maririnig ang tunog ng mga kabayong tumatakbo sa nyebe sa labas ng pinto. Bumukas ang pinto. Huminto ang isang binata na nakasuot ng unipormeng Hapon, na sinundan ng 3 gwardya na may dalang pulang saber. Humakbang si Sang Jungji at binigay sila. Bulong ni Dang Tianqiang kay Lian. Biglang dumaan ang binata kay Sang Jungji na may malungkot na ekspresyon at nasasabik na boses. Tinanong niya, ikaw ba ay mula sa dakilang Ming? Samantala, sa labas ng nyebe, itinaas ni Lao ang kanyang baril at tinutukan ang isa tumitingin sa paligid. Matapos ang putok ng baril ay naging seryoso ang mukha niya at hindi niya pinansin ang USA at tumalikod. Sa hindi kalayuan ay may lalaking nakatali sa baywang na may pulang sable at malamig na kilos ang nakatingin sa kanya. Itinapon ni Lao Dao ang kanyang baril, mahinahong binalot ng tela sa kanyang palso, humawak ng kutsilyo, at hinigpitan ang pagkakabuhol. Tumitig ang mga mata niya na parang lobo at dahan-dahan niyang sinabi, Japanese dog. Pagbalik sa bahay, si Wang Xiang ang unang nag-react. Mabilis siyang lumabas at binunot ang kanyang espada. Ang talam ay kumislap na parang kidlat sa mga ulap at diretsyong tumama sa binata na nasa unahan, sabay-sabay na sumugod ang 3 gwardya. Sa isang kisap mata, isa sa kanila ay nilaslas ang sarili nilang sugatang lalaki. Mabilis itong hinarang ni Dang Tianqiang at Bam Ulong, mga kapatid na walang sandata, tumalikod. Agad na nagsagupaan ang 2 panig, at nang maabot na ng espada ni Wang Xiang ang binata, ang kanyang mga braso, binti, at leeg ay biglang nabalot ng mahigpit ng mahabang itim na buhok. Isang malamig na sensasyon ang kumalat sa kanyang katawan, at ang napakalakas na galaw ay nagpang-inig sa kanya. Ibinagsak ng kanyang mga kamay ang espada.
Bago bumagsak ang espada, isang pulang espada ang kumislap patungo sa mukha ni Wang Xiang. Nakakabingi ang tunog ng banggaan, at paulit-ulit na umatras ang binata upang iwaksi ang pag-atak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na hindi mapigilan. Umalangaw-ngaw ang putok ng baril, at itinutok ni Lian ang kanyang baril sa binata na naninigarilyo pa ang isang kamay. Nang makitang hindi nasira ng isang putok ang sable ng kalaban, mahinang sinabi ni Lian, "Miss Saber." Tumawa ang binata at sinabing, "Naiputok mo na lahat ng bala mo, bakit mo pa ako tinutukan ng baril?" Ngunit biglang nagliyab ang busaw ng baril. Dumaan ang bala, at ang amoy ng sunog na buhok ay nananatili sa hangin. Ang kalmado niyang mga mata ay nahihirapang sabihin kung siya ba ay magpapabaril o hindi. Biglang sumugod ang binata at hinawakan si Wang Xiang. At 2 putok ng baril ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw. Ang apoy ay pumutok, na nag-iwan ng 2 butas sa damit ng kalaban. Sa maikling palitan ng putok, si Lian ay tila nangunguna. Ngunit nagulat siya nang makitang diretso sa dibdib ng kalaban ang pinaputok niyang bala. Na-deflected at nawala sa kurso. Nang makitang pinipigilan ni Lian ang binata, sinamantala ni Deng Tianxiang ang sitwasyon para hilahin si Wang Xiang pabalik. May lumabas na dugo sa leeg ni Wang Xiang. Nang makitang nakatakas si Wang Xiang, pinaandar ni Lian ang Crimson Flash. Ang mga bantay na nakasuot ng pulang baluti ay tinawag na mga mandirigma na nakabaluti. Ang binata sa mag-agarang damit ay si Kobayakawa Masakazo, na gumamit ng kasanayang nagpatawag ng isang demonyo para umatak. Ang kakaibang pamamaraan na ito ay nagpagulat kay Lian. Ngunit mas nasasabik si Kobayakawa Masakazo. Hindi niya inaasahan na ang mga bala ng dinastiyang Ming ay magiging ganoon kasulong. At tumingin siya sa kauto ni Lian. At isang matako na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, parang may naisip siya, sabi niya, mukhang hindi pa dumarating ang hukbo ng Ming sa Pyongyang. Kayo ba ang mga labi ng natalong hukbo? Dumura si Dang Tianxiang sa lupa. Gulat sa matatas na Chinese na sinasalita nitong Hapones. 2 hakbang pasulong si Kobayakawa Masakazo nang walang takot at tumingin sa paligid. Ang iyong mga tauhan ay lubhang nasugatan. Itinaas ni Lian ang kanyang baril ng mas mataas at mahinang sinabi, "Isang putok, isang patay." Ganon ka-simple. Nahaharap sa pang-aalipusta ni Lian, nagtanong si Kobayakawa Masakazo na may walang humpay ng ngiti, "Bakit hindi ka bumaril?" Ginawa ni Lian ang sinabi niya, ibinaba ang kanyang baril at pinaputokan ang gwardya, na pinakamalayo sa Kobayakawa Masakazo. Nang malapit nang tumama ang bala sa target nito, isang itim na anino ang nagpalihis dito. At hinampas nito sa balikat ang guard. Tila may naintindihan si Lian. At sumigaw ako para tumalikod ang lahat. Kasabay nito, inutusan din ni Kobayakawa Masakazo ang kanyang mga bantay na lapitan siya. Nalaman na ni Lian ang sikreto ng pamamaraan ng pagtawag ng demonyo. Nang pinaputokan niya si Kobayakawa Masakazo, halos hindi makita ang bastardo. Ngunit nang magpaputok siya sa malayo sa kanya, bumagal ang bilis. Ito ay karaniwang tulad ng 3 ahas, ang isa ay umaatake ng direkta at ang isa ay parang spell. Nang umabot sa pagkapatas ang sitwasyon, lumapit kay Lian ang babaeng itim ang buhok na gumagapang sa sinag. Sa ibaba, hindi pa rin bumabalik sina Lian at Kobayakawa Masakazo, kapwa nagtataka kung bakit hindi bumalik ang kanilang mga tauhan. Pagkalabas ay tila narinig ng magkabilang panig ang iniisip ng isa't isa at sabay na nagkatinginan. Sa sandaling ito, ang maputing buhok na babae, na mukhang isang taong lobo, ay gumapang sa ibabaw ng sinag, ang kanyang natuyo na kamay ay umaabot kay Wang Xiang. Akmang hahawakan na niya ito,
Isang makatarungang kamay ang humawak sa kamay niya. Ilang saglit pa ay hinawakan na siya ng mahigpit ng isa pang babae. Biglang nagliwanag ang walang laman na mga mata ng babae. Hindi pinansin ni Kobayakawa Masakazu ang babae, naghihintay sa kanyang mga tauhan na bumalik at basagin ang pagkubkob. Samantala, bahagyang natarante si Lian. Halatang nag-aalala kay Lao Dao, nagpasya siyang mag-strike muna. Nang malapit nang sumiklab ang digmaan, ang tunog ng mga yabag ng paa ay biglang nagmula sa pintuan, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Si Lao Dao iyon, puno ng dugo, may hawak na ulo na dilat ang mga mata. Paus niyang sabi, General Lee, nasa bundok ang mga Hapones. Tulad ng lahat ay naabala sa hitsura ni Lao, hindi nag-atubili si Lian na hilahin ang gatilyo. Ang apoy ay bumaril at tumama sa mahahalagang bahagi ng katawan ng isang lalaki sa tabi ni Kobayakawa Masakazu. Nang makitang nahulog ang kanyang kasama, galit na tinawag ni Kobayakawa Masakazu ang dalaga na bumalik. Itinapon ni Lian ang kanyang walang laman na baril, hinawakan ang kanyang espada, at inutusan ang lahat na maningil. Binunot din ni Kobayakawa Masakazu ang kanyang espada at pinangunahan ang natitirang mga lalaki sa labanan. Sa sandaling nagsimula ang labanan.